Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries at kung saan ka mang lupalop ng ating daigdig ay hayaan nyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready nang matulog. At nandito na naman tayo sa another episode ng Daddy and G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana Daily Vlogs. So ngayon po ay magle-lecture tayo, continuation po ng ating lecture tungkol po sa memory or sa brain function. So kahapon po ay nagbigay po tayo ng mga tips kung paano ito po, magbibigay tayo ng pagkain kay G ngayon. Kung paano po natin panatilihing ma-maintain po or ma-improve ang ating memory. Wait. Nakita po ni G yung kanyang pagkain. So combination po ito. Namang sarap ng pagkain ng G. So may tayong beans, green beans. Meron tayong green peas. And of course, carrots and mango. Ayan po, ikakain mo na si G. Siyempre, pag pinakain natin si G, ay gagalawin natin yung kanyang wait. Yan, so magle-lecture na tayo pero papakainin muna natin si G pa hindi po siya magulo. Kasi magulo yan pag pinakain na pag hindi natin inayos yung kanyang kainan. Manggugulo po yan. Gutom na po ang G natin. Kaya kailangan po natin si G pakainin. Ayan po si G. Oh. Papunta na po yan sa kanyang kainan. Alright, so ang topic po natin ngayon ay regarding sa memory loss. Okay? 7 tips to improve memory. Sino ba sa inyo dyan ang may mga memory loss? Yan po, ayun ang ating topic for today. So si G po ay papakainin muna natin. So dito na. Yan na po. Focus ko na muna kay G ha. Yan. Go na to your food, okay? Because we're gonna be discussing about memory tips, memory loss tips, okay? Back to your food. There's your food, oh. Okay. Ayan, alam na po ni G yan. Kakain na po siya. Okay, so memory loss ang ating topic for today. Step back and relax kasi kakain po ang G habang tayo ay mag-lecture. Alright, so sino ba sa inyo dyan ang palaging nawawala yung mga susi sa bahay, susi sa kotse, mga nakalimutan yung i-grocery nila, yung listahan ng kanilang bibilhin, nakalimutan na nila, nakalimutan niyo yung pangalan ng ex, oh nako, yun ang mas maganda, yung nakalimutan mo yung pangalan ng ex. Pero pag nakalimutan mo yung pangalan ng inyong present, yun ang pinakamasaklap dyan. I can't remember the name of the person na kasama mo palagi. Yung mga ganyan, mga empleyado nyo, mga kasamahan mo sa trabaho, yun ang masakit na pag mayroong mga problemang makakalimutin na. So, sa panahon na ito ay marami na po tayong mga iniisip. Kumbaga tayo ay kung minsan ay overworking na ang ating mga brains. Okay, so kailangan nating panatilihing potent at sharp ang ating memories, ang ating pag-iisip. Alright, so although there are no guarantees when it comes to preventing memory loss or dementia, wala pong guarantee pero pwede nating i-improve lang. Okay? Or memory, kung ano yung mga, ito po yung 7 simple steps paano po natin ma-sharpen ang ating memory. Just eat. Okay? Okay. And una-una, pinakauna po dyan, ito, be physically active every day. Okay? Physical activity raises blood flow to the whole body, including the brain. So, kailangan meron physical activities para po magiging maganda ang circulation papuntang brain at other organs of our body. This might help keep our memory sharp. So, pag maganda ang circulation po sa brain, syempre, mas alaga at mas mapupunta ang blood supply, oxygen supply, at nutritional supply sa brain natin ay hindi po siya madaling give up or magka-problema pag puno siya ng kanyang basic requirements. Okay? For most healthy adults, sa mga healthy na mga adults,
Ang Department of Health po at ang Human Services recommends at least 150 minutes a week of moderate aerobic activity. So kung pwede po tayo ay mag-walking-walking, yung mga aerobic that which requires deep breathing. Parang kailangan mong walking, meron tayo diyan mga machines na pwedeng gamitin para po running, walking, mga pwede mga bicycle, stationary bicycle. Okay? So at least meron tayong 150 minutes a week. So paano ba 'yan ang 150 minutes a week? So that's more or less ang isang ang duwang yung 60 minutes is 1 hour. So 2 oras at kalahati. O yun, di ba? 2 oras at kalahati, AG. 2 oras at kalahati po ang kailangan natin, mga masters. Every week. Okay, so we have 24 times 7. So yun yung ating 100 tayo, 140 plus, 150 plus hours a week po tayo. So 2 at kalahati lang naman ang kailangan natin. So kailangan natin ng mga brisk walking, mga aerobic exercises, or 75 minutes a week of vigorous aerobic activity. So kung gusto nyo talaga yung mga vigorous talaga na running talaga, yung pupunta sa bukid, hiking, pero syempre kailangan ng more speed, more ang time. So 75 minutes lang po a week kung kailangan niyo, kung yun vigorous talaga ang ginagawa niyo. Okay? So it is best if this activity is spread throughout the week. So hindi po siya ginagawa every one time lang. So halimbawa, kung required ka ng 2.5, i-divide mo yan sa 7 days. So siguro mga 30 minutes or 20 minutes a day lang. Pwedeng-pwede na po yan. 'Di ba? So if you don't have time for a full workout, try a few 10-minute walk throughout the day. So 10 minutes a day, okay na po yan. Okay? Stay mentally active. Number 2 natin. Stay mentally active. Number 2. Stay mentally active. Just as physical activity keeps your body in shape, activities that engage your mind help keep your brain in shape. So mga activities na yung sinabi ko kahapon, yung ating mga pagbabasa ng mga libro, ng mga plays, mga games, yun ang maganda. Okay? And those activities that might help prevent some memory loss. Do crossword puzzles, read, play games, learn to play a musical instrument, try a new hobby, volunteer at a local school or with a community group. So makipaghalubilo at para gumalaw-galaw din yung ating brain. Next, number 3, simply means no one is an island. No man is an island. So spend time with others. Ayan, hindi pwedeng mag-isa ka lang palagi. Yan. Social interaction helps ward off depression and stress. Both of those can contribute to memory loss. So ang depression at stress po ay mabilis po tayo magkakaroon yan ng memory loss. Okay? Look for opportunities. Okay? To get together with loved ones, sa mga reunions, mga outings, or mga eyeballs. Wag lang yung biglang likuan na eyeball baka iba yung mangyayari diyan. Together with the loved ones, friends, and other people, especially if you live alone. Sa mga loners dyan, sa mga nag-iisa lang sa bahay nila, lalo na yung mga matatanda. Okay? Number 4, stay organized. You're more likely to forget things if your home is cluttered. So kung ang bahay niyo po ay nakakalat lang, syempre hindi ka organized, di ba? So your notes, mga gamit, mga memories mo, makalimutan mo kasi hindi mo na alam kung saan. So keep track of your tasks, appointments, and other events in a notebook, calendar, or electronic planner. So kaya meron tayong mga planners sa cellphones natin. Sa ating mga phones ngayon, meron ng calendar. So always keep in track po. Stay organized. Maliban po sa bahay, mas maganda na organize din po ang ating schedules. Okay? Check off items if finished. Kung magkakaroon tayo ng checklist, importante pa rin yung checklist, di ba? So kung tapos mo nang gawin yan, check mo na. Sleep well. Ayun, ang sleep well natin, maraming definitions ng sleep well, pero tandaan natin, not getting enough sleep has been linked with memory loss. Kung hindi ka nakakatulog ng mabuti, link po yan. May connection po yan sa memory loss. So, has restless sleep and sleep
that gets disturbed often. So, sa mga hindi po nakakatulog, yung tulog manok lang, ako, pag natulog ako, straight po yan. Hindi ako gumigising para umihi. So, meron dyan na sa kalagitnaan ng tulog ay gumigising at mang-ihi dahil po ay, siyempre, may mga na-discuss natin yan last time. Review nyo lang po from September 2 hanggang September 14 ata. Ay lectures tayo about health at bumalik naman tayo ulit para i-continue. So kailangan talaga uninterrupted sleep. Hindi pwedeng gumigising at umiihi. So may mga solutions po dyan. Pakinggan nyo lang po or review nyo lang po ang ating mga previous lectures. Adults should sleep 7 to 9 hours a day on a regular basis. If snoring disrupts sleep, make an appointment to see your healthcare provider. Pag humihilig ka habang kasing hilik po is apnea, ay nag-stop po yung breathing mo. May problema po yan. Okay, may problema po yan. Sleeping is a sign of sleep disorder. Number 6, eat a healthy diet. Ayun, na-discuss na natin yan, ang diet natin 3 days, 4 days ago. Manage chronic health problems. So kung may mga problems kayo sa health, mga high blood pressure, diabetes, depression, ano yung mga problems sa health, kailangan talaga i-manage yan. Hindi lang po manage, pero kailangan natin alamin kung paano natin i-solve po yan by not just taking maintenance drugs, but you have to do a lifestyle modification. So yun po yung ating yun po yung ating goal sa ating lectures, mga health lifestyle modifications dahil po yan ang importante. Hindi po tayo mag-depend lang sa mga gamot, mga maintenance drugs na binibigay sa atin kasi hindi po yan maganda sa kidney. So sa liver at sa spleen natin. Yung mga side effects po yan. Right, so mamaya po meron tayong Premier Marathon, 11 o'clock, 4 o'clock, Master Worm, and Yams OFW Vlogs, Bams 2.0, and Merle Sunny Vlogs. Kita-kits tayo. God is great. Yahoo!